Sa banal, sakdal, at napaka-makapangyarihang pangalan po ng ating nag-iisang Diyos na buhay, na walang iba kung hindi ang ating Panginoong Hesukristo, kami po mula sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus sa Los Angeles, California, bumabati po sa inyong lahat ng kapayapaan. Magpapasimula na po tayo. Una po nating awitin ang numero 119 sa atin pong mga himnaryo. Kung ating namamasdan lahat ng katuparan, mga tandang hinuhulan, tayo'y maghanda naman ng gawang kabanalan sa ating mga kabuhayan. Darating na si Jesus, mundo ay matatapos ang lahat niyang utos, tuparin nating lubos, nang tayo'y maligtas sa salot. Yayamang wawakasan ang mundong kabilugan, at tayo'y kanyang hukuman. Tayo'y umasa naman, iligtas na tunay ni Kristo Jesus na marangal. Darating na si Jesus, mundo ay matatapos ang lahat niyang utos, tuparin nating lubos, nang tayo'y maligtas sa salot. Doon sa bayang banal, wala nang kamatayan, wala nang hirap kalungkutan, wala nang hapis lumbay, wala nang panambitan, kundi pawang kaligayahan. Darating na si Jesus, mundo ay matatapos ang lahat niyang utos, tuparin nating lubos, nang tayo'y maligtas sa salot.
atin pong patuloy na luwalhatiin ang pangalan ng ating Panginoong Hesukristo sa pagpapatuloy po natin ng pag-aawitan mula po sa ating himnaryo numero 72. Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, ang laang inubos ng Diyos, dahilan sa dugo ng Kordero, sa salay inubos niya tayo. Si Jesus ay laging tumatawa, aral niya ay ating itanyan. May lugod tayo'y magyakap-yakap, lumakad sa matuwid na landas. Sama-sama nating imandila, aral niya'y isigaw sa madla. Ebanghelyo'y ating ilathala, hanapin ang tupang nawala. Kapatid, halina at sumunod, sundin natin ang aral ng Diyos. Sa ating buhay ang kanyang aras, lumakad sa matuwid na landas. Atin pong ipagpatuloy ang pagpupuri sa ating Panginoong Hesukristo. Huling awit mga kapatid, numero 78 sa atin pong mga himnaryo. Panginoon, naming sumasalangin, ang bayan mo ngayon'y nagkatipon, nagbuburing, nagpapasalamat sa buhay na aming alalasan. Nagbuburing, nagpapasalamat sa Diyos na nagliligtas. Pinuhuri ka ng bonggala, dahil Ama ang liyag, ang handog ko nawa'y pagpalain, haing buhay sa iyong paningin. Kadakilang pusong nananalangin sa Iglesia ay panatilihin.
Diyos ng langit, sambahin at awitan. Puso'y buksan at ihain, purihin Diyos, purihin. Alleluia, Alleluia, lapit sa Hari natin. Purihin, luwalhatiin, biyaya at lilikas sa ating nagugupiling sa sanay hahanguin. Alleluia, Alleluia, Gloria Patri Dei. Ang Diyos ay naghihintay, siya ay nauuhaw. Dulugin, dulugin natin, sambahin, dumalangin. Alleluia, Alleluia, Diyos na awayin. Angeles sa kalpaasan, nagpupuri-purihin. Halina mga kapatid sa templo ng amang Diyos. Alleluia, Alleluia, Diyos purihin, purihin. Amen. Sa banal at dakilang pangalan po ng ating Panginoong Heso Kristo, ako po ay bumabati sa inyong lahat ng kapayapaan. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Purihin ninyo ang Panginoon, purihin ninyo ang Panginoon mula sa mga langit, purihin ninyo ang Diyos sa kanyang mga kaitaasan, purihin ninyo siya, ninyong lahat niyang mga anghel, purihin ninyo siya, buo niyang mga hukbo, mga hari sa lupa at lahat ng mga bayan, mga pangulo at lahat ng mga hukom sa lupa, mga binata at gayon din ng mga dalagang, mga matatanda at lahat ng mga bata. Purihin nila ang pangalan ng Panginoon, sapagkat ang kanyang pangalang mag-isa ay nabunyi, ang kanyang kalwalatian ay nasa itaas ng lupa at ng mga langit. Purihin natin ang pangalan ng Panginoon. Magsiawit tayo sa Diyos ng mga bagong awit at ng kanyang kapurihan sa kapisanan ng mga banal, sapagkat ang Diyos ay nalulugod sa kanyang bayan. Kanyang pagagandahin ang kaligtasan ng mga maaamo. Purihin natin ang pangalan ng Panginoon.
Purihin natin ang Diyos sa kanyang santuaryo. Purihin natin siya sa langit ng kanyang kapangyarihan. Purihin natin ang Diyos dahil sa kanyang mga makapangyarihang gawa. Purihin natin ang Panginoon ayon sa kanyang marilab na mga kadakilaan at purihin ng lahat ng mga bagay na may hininga. Purihin nila ang pangalan ng Panginoon. Amen! Mga minamahal, iginagalang at mga pinagpipitaganan po naming una na nga po mga minamahal natin sa buhay. Una sa ating mga sariling kaluluwa, charity must always begins at home. Sa atin munang mga sariling kaluluwa, sa ating mga kabiyak ng puso, mga anak, mga manugang, mga apo, sa lahat ng ating mga kamag-anakan sa laman, sa lahat ng ating mga kaibigan na hindi po nagsasawa sa ganitong pakikipagkaisa sa amin, sa mga gawang kabanalan na ito ang dahilan kung bakit tayo po ay nilalang ng Diyos. Uulit-ulitin ko po ang Efeso 2:10. Tayo po ay kanyang gawa. Ginawa tayo ng Diyos, binigyan tayo ng kanyang sariling larawan para kay Kristo Jesus, upang tayo po ay lumakad sa lahat ng mga mabubuting gawa. Romanos 7:12. Ang utos ay banal, ang utos matuwid, ang utos ng Diyos ay mabuti. Ito po ang dahilan kung bakit tayo nilalang ng Panginoon Diyos at binigyan ng kanyang sariling larawan para tayo mabuhay kay Kristo Jesus. Lumakad tayo sa kanyang mga kautusan na banal, matuwid at mabuti. At ito po ang katungkulan nating mga tao hanggang sa katapusan po ng ating mga hininga o hanggang sa kanyang ikalawang pagparito. At kung tayo'y magtitiis, Mateo 24:13, hanggang katapusan sa ganitong banal na gawain, tiyak na tiyak po, pagkakalooban tayo ng Diyos ng buhay na walang hanggan. Kaya nga po, amin ding binabati ang lahat ng mga tunay na mananamba sa Espiritu at sa katotohanan na nangangalat po magmula sa Pilipinas at ang marami sa iba't ibang dako ng sanglibutan. Mga iginagalang na mga magulang at mga kapatid, kapayapaan nawa ang datnin sa atin sa araw at Huwebes po ng gabing ito, Enero 16 na po ng 2014. Salamat po sa Diyos. Sino ang magsasabing pasasapitin niya tayo sa taong kasalukuyan? Ng mga nakalipas na araw lamang, naroon tayo sa 2013. Hindi nga po nalalaman ng sino man ang kani-kanilang kapalaran. Ngunit sa ating mga walang sawang paglilingkod, pananalangin, pag-aawitan at pakikinig sa kanyang mga banal at dalisay na aral, ginabayan tayo ng Amang Diyos. Pinasapi tayo sa Panginoong Hesukristo sa panibagong taong ito ng 2014. Kaya naman po kautangan natin na tayo'y tumanaw ng utang na loob sa Kanya. Gantihan natin ng pag-ibig at kabanalan ang ganda ng Kanyang kabanalan at ng Kanyang pag-ibig na ipinalalasap sa atin, ipinagtatamo o ibinibigay sa atin hanggang ngayon. At hindi lamang sa atin, kung hindi sa atin ating mga mahal sa buhay, maging mga kaibigan at mga kapatiran natin. Sa Huwebes po ng gabing ito, ihanda na po natin ang ating mga kaluluwa. Ihanda na rin natin ang ating mga banal na kasulatan sa ating mga tahanan. Huwag nating ikakahiya ang Panginoong Hesukristo. Ipagparangalan natin, ipagsigawan natin sa mga bubungan na ang Diyos natin, walang iba kung hindi ang ating Panginoong Hesukristo. Siya lamang ang ating pastor, ang guro, obispo, apostol, saserdote, tagapagligtas ng ating mga kaluluwa.
Sa pangalan po ng ating Panginoong Hesus, Filipos 2:10. Atin munang iluhod ang ating mga tuhod. Uusal muna tayo ng ating maiksing panalangin. At pagkatapos po, tayo po, mga kapatid, ay humiling ng mga kapatawaran sa Kanya at tayo ay gabayan niya sa Huwebes po ng gabing ito ng ating mga buhay. Dakilang Panginoon po naming Diyos, Amang banal na lubha ka pong kagalang-galang, Ikaw po ay Diyos na sadya ka pong kapitapitagan, nag-iisa ka pong Diyos na buhay, ang may-ari, ang lumalang ng aming mga buhay, ang pinakamakapangyarihan ka po sa lahat. Ama, sa banal sakdal, napakamakapangyarihang pangalan mo pong Kristo Jesus, naririto po at masisilayan mo po muli kami sa silong po ng aming mga dampang tahanan, na bagaman kami po'y nag-iisa, ang iba dadalawa, tatatlo, kami ang pinakamaliliit sa bilang, hindi po namin ikinahihiya na kami po ay matawag na iyong mga lingkod sa iyong banal na iglesia. Itinitiklop namin ang aming mga tuhod. Nagpapakumbaba kami, Ama, at nangangayupapa sa iyong kabanal-banalang pangalan. Una po sa lahat ay tanggapin mo nawa ang aming mga tao sa pusong pagpapasalamat. Maraming salamat sa iyo, Panginoon naming Hesukristo. Dininig mo po ang aming mga pananalangin, ang aming mga pananambitan at mga kahilingan. Pinasapit mo po kaming muli sa panibagong takbuhin, panibagong taon ng aming mga buhay, sa taong 2014. Amang banal, maraming salamat po. Hindi mo ipinaubaya ang sino man sa amin sa biglang kamatayan, sa mabibigat na karamdaman, sa kamay ng hostisya, sa mga masasamang tao ng sanglibutan. Maraming salamat. Binubuhay mo pa rin kami, pinalalakas, pinakakain, binibigyan ng magagandang pintuan ng kapalaran. Higit sa lahat, Ama naming Hesukristo, salamat po, lalo mong ipinaliliwanag sa amin, pinatitibay sa amin at dinaragdagan ang pananampalatayang minsan lamang ibinigay mo sa aming mga buhay. Panginoong Hesukristo, sinasamba ka po namin, pinupuri ka po namin, niluluwalhati namin ang iyong kagalang-galang, ang malinis mong pangalan, sa Espiritu mo po at sa iyong kagilagilalas na katotohanan. Ama, nalalaman mo po kung paano namin ginugol ang mga araw, ang mga taon na nagdaan sa aming mga hiram na buhay. At nalalaman namin, hindi pa kami nakakaabot sa iyong kaluwalhatian. Magkagayon man, Ama, sa Huwebes ng gabing ito, huwag mo sanang gawing dahilan upang hindi mo kami busugin, painumin, pakainin ng iyong mga banal at dalisay na aral, sapagkat hindi mo dinirinig ang pananalangin at pagsamba, ang mga samo ng mga taong mga makasalanan. Alang-alang po sa iyong pangalang Diyos at Kristo Jesus, patawarin mo po kaming lahat, Ama, sa lahat po ng aming nagawang kasalanan. Ama, sa aming mga paniniklohod, hindi kami humihiling sa iyo na pagkalooban mo kami ng kayamanan, ng kapurihan, ng mga karangalan at ng sari-saring kalayawan, ng magulo at mandarayang sanlibutan. Isang bagay lang ang lagi mong makikita at maririnig sa amin. Ama naming Diyos, panatilihin mong kami nakatitirha, nakapananahan sa loob ng iyong banal na iglesia, sa iyong banal na kaharian, sa iyong banal na tahanan dito sa lupa. Ama, maligalig ang mga kapanahunan, datapwat dito po sa iyong banal na katawan, sa iglesia mong binayaran mo ng iyong sariling dugo sa bundok ng Kalbaryo, sa iyong banal na iglesyang iyong pinangunguluhan, na ikaw lamang ang tangi naming pastor, ang guro, ang obispo at apostol at saserdote ng aming mga kaluluwa. Dinggin mo po ang aming mga pananalangin, Panginoon. Pagkalooban mo po kami
ng lubos na mga kapayapaan at kapanatagan. Una sa lahat, dagdagan mo po ang aming mga pananampalataya. Panginoon naming Hesukristo, dadalawin mo rin po sana kaming lahat sa araw-araw. Huwag mo sana kaming iwawalay sa iyong banal na paningin. Dagdagan mo nawa. Hipuin mo ang aming mga pangangatawan. Dagdagan mo ang aming mga pagkaunawa higit na nga sa panibagong taong ito ng 2014. Bigyan mo kami ng mga katalinuhan kung paano namin masasawata at mapagtatagumpayan ang lahat ng tawag ng kadiliman. Amang banal at maraming salamat po sa iyo na hanggang ngayon din po'y hindi mo pinabayaan. Iningatan mo ang lahat ng aming mga minamahal sa buhay. Salamat sa iyo, Ama, hindi mo pinabayaan si Emmanuel, si Bobby, si Noel, si Ruth, si Joel, si Chofilo, si Rosemary, si Flor, si Irene, si Cheche at si Malu, si JC, si BJ, si JR at John Macho, si Paul Noren at Sarah, si Micah, Laika, Joshua, Rebecca at Kay. Salamat, Ama. Hindi mo rin ipinauubaya sa lahat ng mga kagipitan, kasakunaan, biglang kamatay at mabibigat na karamdaman ang maraming mga mahal namin sa buhay na nangingibang bansa't mga bayan, katulad po ni Prospero Jr., ni Chuchay, ni Pinky at ni Philip, ni Enrico, ni Abner, ni David, ni Daniel Valencia, ni Shannon, ni Analera, ni Bayan Guanzon, ni Jacob Gonzales, ni Lolita Bungay, ni Susan Samonte, ni Lenlen Buenape, ni Jingjing Ilagan, ni Fe at ni Adora Quino, ni Pido, ni Victoria Malangkes, ni Rosemary Bautista Gonzales at Rosemary Lucerna Gonzales. Maraming salamat din sa iyo, Ama. Patuloy mo pa rin pinalalakas, pinagagaling at pinapatnubayan ang aming balaing Gloria at ang aming minamahal na Ate Aurora Domingo Gonzales, at kami sumasamot dumadalangin, nananampalataya kung paanong pinagpalat iningatan mo rin ang aming mga tahanan, sasakyan, mga mumunting ari-arian, halamanan at mga hayupan sa buong taon na nagdaan at hanggang sa araw at oras na ito. Gayon din ang aming sinasampalatayanan. Pinagpapala mo rin iniingatan ang mga kaibigan namin na ang kani-kanilang mga pangalay hindi na nasambitla ng iyong walang kabuluhang alipin, at ang lahat ng aming mga kapatiran sa iyong banal na iglesia. Sumasampalataya kaming iyo ring pinagpapalat iniingatan sila sa bawat sandali na nagdaraan dito po sa ibabaw ng magulo at mandarayang sanglibutan. Ama, sa Huwebes ng gabing ito, huwag mo rin sanang kalilimutan, hipuin ang marami na sa aming patuloy na tumatanda, nanghihina at meron pang iba't ibang karamdaman. Una na nga ang iyong hamak na lingkod, ang aking kabiyak si kapatid na Rosita, si Prospero, si Glenda, ang pinakamatanda sa amin na mga kapatiran si kapatid Concepcion Teredero. Dagdagan mo pa sana ang kanyang hiram na buhay. Huwag mo rin sanang pabayaan si Floro Dator, Olivia Raimundo, si kapatid na Mirna Gonzales, si Rogelio Gonzales, si Expectacion Valencia. Salamat din po, Panginoon, patuloy mong pinalalakas si kapatid na Robert at Mercedita Haney. Kami nananalig, sumasampalatayang sa mga mumunting mga gawang kabanalan na itinatalaga ng iyong mga lingkod. Kami po ay lalo mong palalakasin, daragdagan pa ng maraming mga araw, gagabayan mo po kami sa bawat araw, papatnubayan mo pong kami lubos pang maging hamak mong mga kasangkapan sa ikalalawig po ng iyong ebanghelyo sa ibabaw ng sanglibutan. Sa Huwebes po ng gabing ito, Ama, tulungan mo po ang iyong hamak na lingkod. Banalin mo po ang kanyang puso, linisin mo po ang kanyang kalooban, bigyan mo nawa ng mga katalinuhan, at kung dumating sa amin ang kanyang tinig, sa aming pakikinig sa Huwebes ng gabing ito, matanggap namin na wala kaming pag-aalinlangan,
na ikaw nga ang nag-iisa, buhay at napakamakapangyarihang Diyos na sa loob ng iyong banal na iglesia, nagtuturo sa amin, ikaw ang nag-iisa naming pastor. Wala kaming nakikilalang sino pa bang obispo, apostol, guro, rabbi, at saserdote ng aming mga kaluluwa kung hindi ikaw lamang. Ang lahat po ng mga bagay isinasaalang-alang namin, idinadalangin at ipinakikiusap, at ito po'y aming sinasampalataya ng tatanggapin sa pangalan mo pong Kristo Jesus, magmula po ngayon, magpakailanman. Amen. At ngayon, mga iginagalang po namin na mga tagapakinig, kunin na po natin ang ating mga Biblia, ang ating mga banal na kasulatan, at magpapasimula na po tayo sa pakikinig sa banal at dalisay na aral na ibig po ng Diyos na ating matutuhan. Buksan po natin ang ating mga banal na kasulatan sa ikalawang Timoteo, sa kanya pong kapitulo 4 at versikulo 7. Atin pong kukuhanan ng pansin ang gitnang bahagi ng talatang ito. Natapos ko na ang aking takbo. Dito po sa paksang ito, ang nagsasalita po, merong tinutukoy, natapos ko na ang aking takbo. Sa Biblyang English, I have finished my course. Sa Biblyang English, I have finished my course. Natapos na niya ang kanyang course. Yung course na ipinakikilala, kumbaga sa pag-aaral sa eskwela, merong mga kurso. Meron tayong pinag-aaralan, mga kapatid. Meron tayong wika nga tinitignan at isinasakatuparan, at ito po ay kailangan na ating tapusin. Kung paanong tayo'y nag-aaral, mga magulang at mga kapatid, meron tayong mga kurso. Hindi po natin dapat pabayaan yon. Magmula po nung tayo'y pumasok sa kindergarten, tapos naging elementarya tayo, nakatapos tayo ng high school, ang iba nakaabot sa kabutihang palad, sa kolehiyo, universidad, matataas na karunungan, kaya sila naging mga doktor, kaya sila naging mga abogado, kaya sila naging mga inhenyero, arkitekto, sapagkat natapos nila ang kanilang kurso. Datapwat, dito po sa ating pag-aaral, meron pong ibig ang Diyos na tukuyin at ituro sa atin. Una nga po sa lahat, natapos ko na ang aking takbo. Sino po baga ang dito ay nagpapahayag na natapos na niya ang kanyang takbo, ang kanyang kurso? Kung paano nga sa pag-aaral, nakagraduate na siya. Sino po ang nagsalitang ito? Buksan po natin ang pinanggalingan sa ikalawang Timoteo, unang pangkat at unang-unang talata. Ito po ay napasulat noong anyo 66, anyo Domini. Sino po ito? Buksan natin. Si Pablo, na apostol ni Kristo Jesus, sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos. Putulin ko po muna. Ito po si Pablo. Ang pangalan niya nung araw ay Saulo. At nakikilala natin si Pablo. Si Pablo po ang tinawag sa daang Damasco. Batid ko, natatandaan nating lahat, si Pablo mang-uusig sa iglesia. Nabalitaan ninyo ang wika niya, ang aking pamumuhay ng nakaraang panahon sa relihiyon ng mga Hudyo. Nung siya po ay kaanib pa sa relihiyon ng kanyang mga magulang na ipinamana sa kanya, yung relihiyon ni Moses. Yung relihiyon po, yung tinatawag na pananampalataya sa iglesia, sa ilang. Ang iglesia, ibig lang sabihin, katawan, mga kapatid ng Diyos. Noong unang panahon, merong katawan ang Diyos, yun po ang espiritual na katawan, yun ang mga Israelita.
At nang dumating na nga po ang kasaysayan ng buhay ni Apostol Pablo, yung relihiyon na yon na ipinamana sa kanya ng kanyang mga magulang, yun ang kanyang sinusunod, yun ang kanyang nilalakaran. At yun ang wika niya, nalaman ninyo ang aking pamumuhay ng nakaraang panahon kung paanong aking inuusig at nililipol na mainam ang mga iglesia ng Diyos. Wala po ron ang ating pag-aaral. Ang pag-aaral natin, ang itinatanong natin, sino ba ang nagsalita na natapos na niya ang aking takbo? Maliwanag po, ang autor nitong 2 Timoteo, ito po ay si Apostol Pablo. Yung pangalan niyang Saulo, pinalitan na po ng Panginoong Hesukristo na Pablo. Kung liliwanagin, siya po ang ilaw sa mga hentil, mga iginagalang na mga tagapakinig. Si Pablo na apostol na Hesukristo, sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos, dahil kaya siya naging apostol, tinawag siya ng Diyos. Sa pagpapakita nga ng ating Panginoong Hesukristo sa daang Damasco, habang pinagpapapatay niya ang mga miyembro ng katawan ni Kristo, mga kapatid na iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. 1-2. Para kanino ang sulat na ito? Kay Timoteo, na aking pinakamamahal na anak. Dito po merong ibig munang liwanagin. Si Pablo ba merong anak? Meron ba siyang literal na anak na kamukha nating mga tao? May mga anak tayo. Si Pablo po, ayon sa kasaysayan ng kanyang buhay, ay nanatili siya na isang binata. Bagaman siya ay isang lalaking lalaki, pero niloob niya, naging panatan niya na yung buhay niya ay ipaglilingkod niya ng buong puso, buong lakas, buong pag-iisip, buong buhay, hanggang kanyang kamatayan, na ipaglilingkod lamang niya sa Diyos. Kaya nga po, dito, ang ibig lamang ipakilala ng kanyang sabihin sa 2 Timoteo 1:2, kay Timoteo na aking pinakamamahal na anak. Si Pablo po, kinikilala niya si Timoteo na kanyang sa espiritual na pananalita ay anak sa pananampalataya. Sapagkat kaya nga po naging kapatid sa iglesia si Timoteo, nang dahil nga po napakinggan niya ang ebanghelyo ng Panginoong Hesukristo sa pangangaral ni Apostol Pablo. Ang wika niya, biyaya, kaawaan, kapayapaan nawa mula sa Diyos at Ama at kay Kristo Jesus na Panginoon natin ang sumaiyo sa makatwid. Dito ang nagsasalita, natapos ko na ang aking takbo. Ang pinagsasabihan ni Pablo, walang iba kung hindi ang kanyang anak sa pananampalataya, yung nabautismuhan niya nang dahil sa kanyang pangangaral. Ito ay bunga ni Pablo, kaya tinatawag niya na anak niya. Hindi sa laman, anak sa espiritu, sa makatwid, naging bunga ng kanyang pangangaral sa ebanghelyo ng Panginoon. Ngayon, alin po baga naman ang takbo? Si Apostol Pablo pala nagsalita nito nung humigit kumulang anyo 66 anyo Domini. Ayon po sa kasaysayan ng buhay ni Pablo, humigit kumulang anyo 69, si Pablo po dinala na sa Roma at doon pinugutan ng ulo sa utos po ng emperyo ng Roma. At halos kasabay ng kanyang pagpugod sa ulo, ipinako naman sa krus si Apostol Pedro. Doon din po sa tinatawag na siyudad ng Roma, utos din po ng emperyo ng Roma, mga kapatid. At dito, nang ito'y isulat niya at ipadala niya kay Timoteo, anyo 66, ito na po ang kanyang huling paglalakbay, sapagkat siya nga po ay patutungo na sa Jerusalem, sa Israel, upang doon nga po ay maganap na ang lubusang pag-uusig sa kanya. Yun ang kanyang huling biyahe, mga kapatid at mga magulang. Kaya nga, anyo 66, siya po ay naglakbay pa magmula sa Jerusalem at nakapangaral pa rin sa iba't ibang dako ng Israel at sa ibang labas ng kahintilan, at siya po sa kanyang pakikipagharap sa mga husgado ni Cesar, ng mga tao,
ang katapusan nga po ng kanyang paglalakbay na yon, ang pagpugot sa kanyang ulo. Alin po baga naman ang ibig ituro sa atin na takbo na ipinaliliwanag niya na kanyang tinapos sapagkat alam na niya na yun ang huli niyang paglalakbay, kaya bilang pahimakas, last farewell, wika nga, sumulat na siya kay Timoteo, natapos ko na ang aking takbo. Mga kapatid, alin ba yung takbo na tinapos niya? Buksan naman natin ang unang Korinto 9:24. Hindi baga ninyo nalalaman na ang mga nagsisitakbo sa takbuhan ay tumatakbong lahat? Ngunit iisa lamang ang tumatanggap ng gantimpala? Magsitakbo kayo ng gayon upang magsipagtamo kayo. Ang tanong natin, alin ba yung takbo na tinapos ni Apostol Pablo? Yung takbo na kanyang tinutukoy. Wala pong iniwan. Katulad din po saan? Sa mga takbuhan na ginagawa nating mga tao. Sa track and field, sa mga Olympic, yung makikitakbo ka sa takbuhin na merong papremyo, ang bawat isa ikay tumatakbo. Dadapwat hindi ang lahat nagtatamo ng premyo, isa lang. Ang wika ni Apostol Pablo, magsitakbo kayo ng gayon. Upang kayo magsipagtamo ng gantimpala. Sa makatwid, pakikipagsapalaran. Yung sinasabi ni Apostol Pablo, natapos ko na ang aking takbo, natapos na niya ang kanyang pakikipagsapalaran. Bakit nga natapos na niya? Alam niyang mamamatay na siya at pupugutan na siya ng ulo. Sa 9:25, ituloy natin. Ang bawat tao na nakikipaglaban sa mga palaruan, mapagpigil sa lahat ng mga bagay at ginagawa nila ito upang magsipagtamo ng isang putong na may pagkasira. Ngunit tayo, ayan, dito po nahihiwalay na yung materyang track and field. Nahihiwalay na rito yung materyang paghahambing ni Apostol Pablo sa takbuhin na kanyang tinakbo. Mga kapatid, ngunit tayo, ang wika niya, ay tumatakbo. Hindi niyaong may pagkasira. Tayo'y niyaong walang pagkasira. Ito ay isang talinghaga na ang nagnanasa na magkaroon ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng pananampalataya. Kinakailangan tumakbo sa pakikipaglaban sa takbuhin ng buhay. Contest of life to win life eternal ang ibig lang ipakilala sa atin. Ginamit niyang halimbawa yung normal, yung wika nga materyang track and field. At gayon din kung paano ang pagtakbo sa takbuhin ng buhay. Ito yung tinatawag na the run of life. Ito yung tinatawag na pakikipagsapalaran para tayo maging mananagumpay. Ang ating pagtakbo, ang wika ni Apostol Pablo, hindi tulad ng pagtakbo ng mga tao upang magsipagtamo ng mga tropeo na materya, ginto, pilak, salapi, karangalan, kapurihan. Tayo'y tumatakbo ang wika upang magsipagtamo ng ng premyo, ng tropeo na walang pagkasira. Isang gantimpala na walang pagkasira. At kung alin yun nga ang ipinakikilala. Kaya tayo naglilingkod sa iglesia, kaya tayo merong Diyos, kaya tayo umaawit, kaya tayo nananalangin, kaya tayo gumagawa ng kabanalan. Ibig ko, magkaroon ako ng tropeo ng buhay. Alin? Ang buhay na walang hanggan, walang pagkasira. Ano nga yung mga tropeong ginto? Ano nga yung mga tropeong pilak? Dumarating ang panahon kapag ang tao namatay na. Saan mo hahanapin yung mga tropeong pilak na yan? Yung ginto, binibenta na lang yan. Yung iba nga, sa mga recycler na lang napupunta. Walang kabuluhan. Ang wika ni Propeta Solomon, ang lahat ng bagay ay walang kabuluhan. Walang kabuluhan, nauuwi lahat sa wala. Pero, yung gantimpala, yung tropeo sa takbuhan ng buhay, yun po ay walang pagkasira, forever and ever, eternal, amen. Kaya't ayon pa rin kay San Pablo,
papaano siya nakitakbo sa takbuhin ng kanyang buhay. Ayan. Dito tinuturuan tayo ng Diyos sa pamamagitan ng mga kasulatan para tayo matuto kung paano nagtagumpay si Pablo. Tunay ba na siya'y nakatiyak at nagtagumpay? Buksan natin ang unang Korinto 9:26. Ako nga'y tumatakbo sa ganitong paraan na hindi gaya ng nagsasapalaran, sa ganito rin ako'y sumusuntok na hindi gaya ng sumusuntok sa hangin. Anong ibig ituro dito? Itong si Pablo, sinabi niya natapos na niya ang kanyang takbo. At kung alin yung takbuhin, wala ikang iniwan sa track and field na nakikita natin. Ang lahat tumatakbo, ang lahat mayroong pagpipigil, inaasinta nila yung tropeo, yung dulo, yung gantimpala ng kanilang takbuhin. Pero, hindi ako, ang wika niya, hindi ako sumusuntok sa hangin. Tiyak na tiyak. At ang aking takbo, hindi ako nakikipagsapalaran. Aba, ibang klaseng contestant si Pablo. Ibang klaseng mananakbo ito sa takbuhin ng buhay. Mga kapatid, para maliwanagan natin ang puspusan, ayon din po sa banal na kasulatan, papaano ang Apostol Pablo nga ay nakatiyak sa kanyang takbuhin sa buhay at matatamo niya ang gantimpala o buhay na walang hanggan. Mga iginagalang na mga kapatid, may ipinaliliwanag ba siya tungkol sa matuwid na paraan ng pagtakbo sa takbuhin ng buhay? 9:23 ng unang Korinto. At ginawa ko ang lahat ng mga bagay, ayan na po, ginawa ko ang lahat ng mga bagay, dahil saan? Dahil sa Ebanghelyo, upang ako'y makasamang makabahagi nito. Nang kunin natin ito sa Bibliang English, sa King James Version, and this I do, at ito ay aking ginawa, for the gospel's sake, alang-alang sa Ebanghelyo, na that I might be partakers thereof with you, na ako nga ay maging bahagi noon sa inyo. Sa mga tuwid, mga kapatid at mga magulang, dito maliwanag, ginawa niya ang lahat ng bagay alang-alang sa Ebanghelyo. Paano siya nakatiyak? Paanong hindi siya sumuntok sa hangin na katulad ng iba? Na pag sumuntok hindi naman tumatama sa kanilang mga target. Ang ibig lang sabihin, mga kapatid, ang pinag-uusapan natin dito spiritual. Ang ibig sabihin dito ni Apostol Pablo, ang paglilingkod niya sa Diyos hindi katulad ng mga boxer na suntok ng suntok, hindi naman makatama sa muka o sa kanilang tinatarget. Hindi kamukha ng ibang tumatakbo sa mga track and field, takbo ng takbo, pero hindi naman mapuntirya ang dulo. Mga kapatid at mga magulang, nakatitiyak siya. Tumatakbo siya, hindi nakikipagsapalaran, tiyak niya. Matatamo niya ang tropeo, ang buhay na walang hanggan. At kung sumuntok siya, sigurado, when he will aim where? With what? He will reach the end of his course. Mga kapatid, kaya nga sinabi niya natapos ko ang aking takbo. At dahil dito ang wika niya, ginawa ko ang lahat ng mga bagay alang-alang sa Ebanghelyo, upang ako'y maging kabahagi na tulad ninyo. Sa makatwid, yung mga pinangangaralan ni Pablo, yung mga tinatawag na miyembro na kanyang mga wika nga na pangaralan, na bautismuhan, yon una-una, ayon sa kanya, magkakaroon ng buhay na walang hanggan yon kung sila'y magtitiis hanggang wakas. Mateo 24:13, ayon sa ating Panginoong Jesucristo. At siya, makakasama rin para makabahagi siya. Ginawa niya ang lahat ng mga bagay alang-alang sa Ebanghelyo. Ano nga po baga? Ang ilan sa lahat ng mga bagay na ayon kay Pablo ginawa niya alang-alang sa Ebanghelyo. Unang Korinto din po 9:27, ngunit hinahampas ko ang aking katawan at aking sinusupil
baka sakaling sa anumang paraan, pagkapangaral ko sa iba, ako rin naman ay itakwil. O sa makatuwid, merong pamamaraan ang pagtakbo sa takbuhin ng buhay na kung liliwanagin, merong matuwid na paraan ang paglilingkod sa Diyos para makatiyak tayo. Matatamo natin ang gantimpala, mga kapatid. Alin yan? Hinahampas ko ang aking katawan. Hindi po ito yung panghampas na ginagawa ng tinatawag na mga Katoliko. Nakikita natin tuwing mahal na araw at ibang mga Protestante gumagawa rin yan, yung self-penitence, material, physical penitence. Hindi po yan. Wala pong kabuluhan yung sirain mo, paluin mo, ipako mo sa krus ang katawan mo. Na kunwa, ikaw patatawarin sa kasalanan mo. Hindi po yan. Mga kapatid, ang tinatawag na tunay na pagdisiplina sa katawan natin. Ituloy muna natin. 9:27 ng unang Korinto, ngunit hinahampas ko ang aking katawan. Ibig sabihin, dinidisiplina. Totoo ba yan? At aking sinusupil. Dinidisiplina. Bakit? Baka sakaling sa anumang paraan, pagkapangaral ko sa iba, ako rin ay itakwil. Anong ibig sabihin nito? Dito po, nauugnay ang sinasabi ng Panginoong Hesukristo. Dadapot ikaw, bago mo alisin ang wika nga, takip sa mata ng iyong kapwa. Bago mo alisin ang puwing ng iyong kapwa, tanggalin mo muna ang puwing mo para ikaw makakita ng maliwanag. Kaya nga dito ayon kay Pablo, baka sakaling ako man, kung hindi ko sinusupil ang aking sarili, hindi ko pinipigil, baka ako man itakwil sa aking pangangaral. Paano kang mangangaral? Paano mo makikita ang taling sa mata ng iyong kapwa kung yung mata mo ay madilim? Ang ibig lang ipaliwanag. Sa makatwid yung nangangaral, siya muna ang kailangang magtanggal ng kanyang sariling taling o mga kasalanan na kanyang ginagawa. Kaya nga dito makikita natin maraming mangangaral Mga kapatid at mga magulang, hindi lang ninyo naalalaman, maraming ubi-ubis po dyan akala mo banal na banal. Maraming may hawak pang mga Biblia sa kamay. Ting makikita mo sa kalye, sa mga litrato. Meron pang mga nakadamit ng mga papuputi. Pagkatapos makikita mo, mababasa mo, silang nanggahasa ng mga batang lalaki. Silang may mga anak sa labas. Sila ang may mga negosyong ginagamit, yung tinatawag na abuluyan ng kanyang mga kapatid sa kanyang iglesia, sa kanyang sariling negosyo. Ipinambibili ng kung ano-anong mga kalayawan sa buhay. Mga kapatid, ginugugol, ginagamit. Ang salaping nauukol sa pangangaral ng Ebanghelyo sa kanilang sariling mga kapakanan. Nagsisipaglingkod sa kanilang sariling tiyan. Hindi kataka-taka, si Satanas man nagpapakunwaring anghel ng kaliwanagan. At ang kanyang mga ministro, nagpapakunwaring anghel ng katotohanan. Mga ministro ng katotohanan. Ayon kay Apostol Pablo. Sa mga tuwid, dito ipinaliliwanag ni Pablo, nakakatakbo ako na hindi nakikipagsapalaran, tiyak na tiyak, pagsuntok ko, aabutin ko ang aking sinusuntok. Ang ibig sabihin, tiyak na tiyak mananalo ako. Matatamo ko ang gantimpala na hindi nasisira ang buhay na walang hanggan. Paanong paraan? Sinusupil ko ang aking katawan. Mga kapatid, ano nga ang katunayan? Na ang pagsupil hindi ang pananakit mo o pagpipinitensyang literal. Buksan natin kung paano ang pagsupil ayon kay Apostol Santiago. 1:22, dadapwat maging tagapakinig kayo ng salita at huwag tagapakinig lamang na inyong dinadaya ang inyong mga sarili. Ayan, dadapwat maging tagapakinig kayo. Tagasunod kayo. Maging tagatupad kayo. Ang wika ni Santiago, Apostol Santiago. Mga kapatid, at hindi tagapakinig lamang. Paano pa niya pinatutunayan? 1:21. Paano? Kaya't ihiwalay ninyo, ayan po ang disiplina. Tatanggalin ninyo, ihihiwalay ninyo. Alin? Ang lahat na karumihan. Ang lahat ng karumihan, mga kapatid, tulad ng sinasabi ng ibang mga talata sa Biblia, ngayon nga ang mga manginginom tumigil na sa paglalasing. Ang mga nambababae tumigil na sa pambababae. Ang mga nagsusugal tumigil na sa mga pagsusugal. Ang mga nagmumura tigilan na ang mga
pagsasalita ng masama, mga kapatid. Kaya nga itong sermon na ito, itong ating wika nga ay dapat na liningin sa ating puso at isipan na itong pinaka-resolusyon natin sa panibagong taong ito ng 2014. Kung tayo pinapasok ng Diyos sa panibagong taong ito, inaaralan tayo kung paano ang pagtakbo sa panibagong takbuhin ng buhay. Ang 2013 nakatapos na. Nalalaman natin marami tayong kalikuan. Nalalaman natin maraming katigas ang ginawa natin, hindi na alinsunod sa kalooban ng Diyos. Sa panibagong taong ito, supilin na natin, pigilin na natin, iwanan na natin, layasan na natin, alisin na natin ang lahat ng mga masasamang mga nagagawa natin ng nakaraang taon. Kaya't ihiwalay ninyo ang lahat na karumihan, ang pag-apaw ng kasamaan, at tanggapin ninyo na may kaamuan ang salitang itinanim na makapagliligtas ng inyong mga kaluluwa. Kaya nga mga magulang at mga kapatid, dito po sa loob ng Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, hindi po namin sinasabi sa inyong kami, si Cirilo Gonzales, ang aking kasama si kapatid na Prospero, ang aking asawa, ang aking mga anak na naririto, hindi kami magliligtas sa inyo. Walang taong makapagliligtas ng kaluluwa ng sino man. Basahin ninyo Ezekiel 14:14. Kahit na si Nunong Noah, kahit na si Daniel, kahit na si Propeta Job, naririto sa lupa. At gayon din, mga magulang at mga kapatid, hindi tayo maililigtas ng mga wika nga pamamagitan ng sino mang tao. Basahin ninyo, Jeremias 7:14 hanggang 16. Jeremias, wag mong ipanalangin. Sino? Yung mga sumasamba sa mga larawan, hindi kita pakikinggan. Kaya hindi tayo maililigtas ng mga tagapamagitan ni si Birin Maria, si Lorenzo Ruiz, Papa sa Roma, kung sino-sino, Sugong Anghel. Mga kapatid, napakaliwanag ng napakinggan natin ang mga nakalipas na aralin. Hindi ka taka si Satanas, nagpapakunwari din namang anghel ng kaliwanagan. Mga kapatid, yan ay mga, mahirap na lang magsalita. Kaya dito inaalis tayo ng Diyos sa pananampalataya at pagsunod sa mga utos aral ng mga tao at katha ng mga Hudyo. Tito 1:14. At sa aral utos ng mga demonyo, unang Timoteo 4:1 hanggang 2. Mga kapatid at mga magulang. Kaya pagkatapos po na maunawaan natin ang mga bagay na ito, sa atin pong pakikinig at pag-aaral sa paksa nating ito, ano po ayon na rin kay Apostol Pablo, ang tiyak na tatamuhin nating mga magkakapatid kung patuloy tayong makikitakbo, makikinig, susunod, pipigilin, susupilin, o didisiplinahin ang ating mga sariling katawan, tulad ng mga unang banal sa takbuhin ng kanilang buhay. Ikalawang Timoteo, buksan natin 4:7. Nakipagbaka ko ng mabuting pakikipagbaka. Natapos ko na ang aking takbo. Nakipagbaka ako ng mabuting pakikipagbaka. Mabuti ang pakikipagbaka na ginawa niya sa lahat ng mga bagay. Ginawa ko ang lahat ng mga bagay ayon sa alang-alang sa Ebanghelyo. Paano? Iningatan ko, alin? Ang pananampalataya. Alam natin kung anong tinutukoy na pananampalataya. Pananampalataya, Hebreo 11:1, kapanatagan sa mga bagay na hinihintay, sa mga bagay na katunayan na hindi nakita ng mata, pero meron, totoo, meron Diyos. Ang Diyos walang laman, walang buto, espiritong tunay na tunay, ngunit merong Diyos. At siyang nangako na siya'y muling paririto. Ang wika ng Panginoong Hesukristo, 14:1, huwag magulimahanan ng inyong mga puso. Magsisampalataya kayo sa Ama. Magsisampalataya din naman kayo sa akin. Bakit sa Kanya at sa Ama? Ako at ang Ama ay iisa. San Juan 10:30. Mga kapatid, at saan pa tayo mananampalataya na dapat nating iingatan? Ipangaral ninyo ang aking ebanghelyo. Yung salita, yung ebanghelyo, yung aklat, yung banal na kasulatan. Sa buong sanglibutan, ang wika niya,
sa kanyang mga lingkod, ang sumasampalataya. Ayan, sasampalataya tayo sa Ama, Diyos, kay Kristo Jesus. Mga kapatid, sila ay iisa at saan pa? Sa Ebanghelyo, sa banal na kasulatan. Bakit? Unang Juan 5:7 sa Bibliang Ingles, there are three that bear records in heaven: the Father, Ama, the Son, si Kristo Jesus, and the Holy Ghost. Sa ano ang Holy Ghost? Sa 63 ng San Juan, ang mga salita na sa inyo aking sinasalita, pawang espiritu at pawang buhay, sa makatwid ang kanyang ebanghelyo na kinaroroonan ng kanyang mga salita. Ang tatlong ito ay isa. These three are one. Iisa yan. Ama, Anak, Espiritu Santo. Kaya nga, uno-uno ng San Juan, yung salita, yung berbo, nagkatawan tao. At yung nagkatawan tao na yon, yun ang ating Panginoong Jesucristo. Iningatan ko ang pananampalataya. Buhat ngayon, tiyak na tiyak, ay natataan sa akin ang putong na katwiran na ibibigay sa akin ng Panginoon na tapat na hukom sa araw na yaon, sa ikalawang pagparito. At hindi lamang sa akin, kung hindi sa lahat din naman ng mga naghahangad sa kanyang pagpapakita. O yan, kapatid na Cirilo, hindi na kailangan umanib kami sa iglesia ng Diyos. Hindi na kailangan kung ano-anong iglesia pa ang sasamahan namin. Basta kami ikain naghahangad ng kanyang pagpapakita. Para ikang yung sinabi ng Panginoong Diyos sa San Juan 3:16, gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa buong sanglibutan. Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, si Kristo Jesus, para ang sino mang sa kanya'y sumampalataya, wag mapahamak kung hindi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yan ang pananampalatayang protestante. Yan ang pananampalataya ng ibang mga iglesia. Iglesia ng mga hintil na hindi iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Akala nila, just to have faith in Christ, ligtas ka na. Ano ba ang katotohanan? Totoo ba yun na ito'y para sa lahat ng tao? Kung ito po ay para sa lahat ng tao, itatanong ko sa inyo, bakit meron pang second coming? Bakit meron pang heaven? Bakit meron pang impyerno? Kanino itatalaga yan? Sana lahat ng tao maliligtas na. Anong katotohanan po ay ano? Buksan natin ang San Mateo 7:21. Hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay maliligtas. Sila lamang na sumusunod sa kalooban ng aking Ama. Ano ba ang kalooban ng Ama sa langit? Ezra 7:23, ang lahat ng bagay na ipinag-uutos ng Diyos, mga kabanalan, gagawing lubos sa bahay ng Diyos. Ano ba ang bahay ng Diyos? Unang Timoteo 3:15, kung ako'y magluluwat ng mahabang panahon, ay upang maalaman mo kung paano dapat na uugaliin ng mga tao sa loob ng bahay ng Diyos, na ano? Siyang iglesia ng Diyos. Sino ang Diyos dito? Si Maria ba? Si Lorenzo Ruiz ba? Yung mga papa sa Roma ba? Iglesia ng Diyos na ano? Buhay! Sa makatwid baga, mga magulang at mga kapatid, sa iglesia ng Diyos na bahay ng Diyos, ang wika sa Hebreo 3:6, datapwat si Kristo gaya ng anak, puno sa bahay niya. Ano ang bahay niya? Ang bahay niya, tayong mga tao. Hindi nga po tumitira ang Diyos sa bahay na ginawa ng kahoy, ginawa ng pilak, ginto, maraming borloloy, mga katedral na semento. Hindi! Gigibain lang lahat yan ng Diyos, mga magulang at mga kapatid. Ang bahay ng Diyos, tayo! Kung ating tinutupad ang kanyang mga salita na ating napapakinggan, ano ang official na pangalan ng iglesia ng Diyos na buhay at saan ito itinayo? Unang Tesalonica 2:14. Kayo mga kapatid ay nagsisitulad. Saan? Sa iglesia ng Diyos. Saan naroon? Saan itinayo? Na nasa Hudiya. Sino may-ari? Kay Kristo Jesus, na inyong tinutularan. Kaya kami tumutulad na lang sa iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Hindi na po kami nagtayo ng ibang iglesia. Hindi pwedeng magtayo na nakatayo na. Sino ba ang obispo namin yan? Sino ba ang pastor namin yan? Mga kapatid, sino ba tagapangaral namin yan? Kolosos 1:18. Si Kristo ang ulo ng katawan sa makatwid bagay ng iglesia. Mga kapatid at mga magulang, ano ba ang kinaroroonan ng iglesia?
14 ng 1 Colosos din, na siyang kinaroroonan ng katubusan ng kapatawaran ng ating mga kasalanan. Ayan. Bakit? Sinasabi ng ng ating paksa na tapos niya ang kanyang takbo. Bakit sinasabi ni Apostol Pablo? Nakatitiyak siya. Nagagawa niya ang lahat ng mga bagay. Sa kanyang Pilipos 4:12, 4:13, ang lahat ng bagay aking nagagawa dahil sa kanya na nagpapalakas sa akin. Bakit nga siya lumalakas? Mga kapatid, si Pablo inilagay po sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Unang Korinto 12:28. At ano ang tinutukoy na nagpapalakas kay Pablo sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus para magawa niya ang lahat ng mga bagay? 1:15. Mga kapatid, ako ang punong kahoy ng buhay. Kayo ang mga sanga. Kung hiwalay kayo sa akin, ang wika ng Panginoong Jesucristo, wala kayong magagawa. Si Kristo po ang ulo ng katawan Ang iglesia. Si Kristo po ang punong kahoy ng buhay. Kung tayo'y nasa Kanya, lahat ng bagay magagawa natin. Bakit? Siya rin ang may utos. 12:26 sa San Juan, ang aking lingkod, na naglilingkod sa akin, kung saan ako naroroon, doon din naman doroon ang lingkod ko. Kaya naroon ang Kristo, naroon ang Panginoon, naroon ang salita ng Diyos sa loob ng Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus na kanyang pinangunguluhan. Siya ang obispo, siya ang pastor. Unang Pedro 2:25, nung una naloko tayo ng mga bulaang iglesia, pero ngayon nagsisibalik tayo sa tunay na pastor at obispo ng ating mga kaluluwa. Sa makatid baga siya na nagbuhos ng kanyang sariling dugo, alang-alang sa ating mga katubusan, ang Panginoong Jesucristo. Kung saan siya naroon, doon tayo doroon. Nasaan siya? Siya ang presidente, siya ang pastor, siya ang saserdote, siya ang apostol ng ating mga kaluluwa. Ebreo, mga magulang at mga kapatid, basahin niyo sa kanyang Ebreo 3:1. Mga kapatid, wala na tayong mapupuntahan na kinaroroonan ng Panginoong Jesucristo bilang pastor, obispo, saserdote at apostol ng ating mga kaluluwa, kung hindi ang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, mga kapatid. At ano ang ipinapayo pa at sinasabi pa ayon kay Apostol Pablo ng ating paksa? Na tiyak na magagawa nating lahat, tayo na naglilingkod sa Diyos sa loob ng kanyang banal na katawan sa bahay ng Diyos. Filipos, uulitin ko ang sinasabi, 4:13, lahat ng mga bagay ay aking nagagawa dahil doon sa nagpapalakas sa akin. Hindi sa sinasabi ko ang tungkol sa kailangan. Sa anong nagawa ni Apostol Pablo habang tumatakbo sa takbuhin ng buhay? Sapagkat aking natutuhan ng masiyahan. Sa anumang kalagayang aking kinaroroonan, marunong akong magpakababa, marunong akong magpakasagana. Sa bawat bagay at sa lahat ng bagay, natutuhan ko ang lihim, maging sa kabusugan, maging sa kagutuman, at maging sa kasaganaan, at maging sa kasalatan. Ano man ang maging sapitin ko sa buhay nito, maghirap man ako, magkasakit man ako, yumaman man ako, maging maharlika man ang buhay ko, o maging pulubi man ako. Ayon nga sa Romanos sa 8, hindi tayo mapapahiwalay sa pag-ibig ng Diyos na kay Kristo Jesus. Lahat ng bagay ating nagagawa. Bilang katapus-tapusan, alin ang putong ng buhay na dapat nating puntiryahin na matapos sa ating takbuhin sa buhay na ito at ating marating? Huling talata. Basahin po natin Apokalipsis 3:5. At ang magtatagumpay, daramtang gayon ng mga mapuputing damit, at hindi ko papawiin sa anumang paraan ang kanyang pangalan sa aklat ng buhay, at ipahahayag ko ang kanyang pangalan sa harapan ng aking Ama at sa harapan ng kanyang mga anghel. Buhay na walang hanggan. At hindi talaga makakatkat ang pangalan na hindi mabubura, hindi maaalis. Ano nga ang pinakasikreto? Para mapagtagumpayan natin ang takbuhin ng buhay, makarating tayo sa langit.
Unang Korinto 15:1-2, ang wika ni Apostol Pablo. Pinaaala-ala ko sa inyo ang ebanghelyo na sa inyo'y aking ipinangangaral na inyo namang tinanggap. Ligtas kayo! Kung matama ninyong sinusundan ang ebanghelyo na sa inyo'y aking ipinangaral, maliban na nga kung kayo'y nagsisisampalataya ng walang kabuluhan. Amen! Ito pong natutuhan natin. Ito pong napakinggan natin. Napakagandang aral. Tapusin po natin ang ating takbo, mga magulang. I have finished my course, ang wika ni Apostol Pablo. Tiyak na tatanggapin niya ang putong ng buhay sa ikalawang pagparito. Ito nawa ang ipagpala. Ito nawa ang ibasbas sa atin ng Diyos. Ito nawa ang ating maisakatuparan. Disiplinahin na natin ang ating mga sarili. Alisin na natin ang lahat ng kalikuan at kasamaan na ating ginagawa. Hari nawa, huwag na sa bagong taong itong 2014. Nakalipas na ang 2013. Kung naging makasalanan tayo noon, tapos na yon. Pinatawad tayo ng Diyos. Datapwat kailangan baguhin na natin ang ating masasamang lakad. Ito nawa ang ibendisyon sa atin magmula ngayon at magpakaikailanman. Amen. At ngayon ay tanggapin natin ang walang hanggang pag-ibig, ang walang hanggang pagbibiyaya, ang pakikipisan, ang kaaliwan, ang pamamatnubay at ang kagalingan. Gayon din ang hindi maulat ang banal na biyaya, basbas at bendisyon, pagliligtas at pagpapagaling ng kanyang banal na espiritu. Tunawa ang muli niyang ipagkaloob sa ating mga mag-aanak, mga magkakaibigan, at sa buong kalaganapan ng Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, magmula ngayon, magpakailanman. Amen. Kapayapaan po ang sumaatin hanggang sa darating na linggo kung tayo po'y binubuhay pa. Maraming salamat po sa inyong lahat.